Lakad tayo sa Pampanga at saka sa Cabanatuan. So medyo malayo siya. Gusto kong pa-check ang kanyang PSI ng gulong para sure ball. Kasi magkakarga din tayo ng 100 boxes ng ating kargamento. Medyo mabigat din yun. Nung bumili ako ng goma, advice sa akin ng pinagbilhan ko 45 PSI lahat kung walang karga. Doon siya ikakargahan, so gusto ko siyang gawing 50 sa likod, 55 para hindi siya sobrang bayawang yung gulong, hindi naman sobrang pwersado. Samahan nyo ako, tara. So guys, papacheck tayo ng hangin. Lahat po sana, gusto ko po ay 50 po itong harap, 55 yung likod para pagbiyahin natin ayos. So guys, dito ako nagpapahangin sa vulcanizing shop na may compressor kaysa sa mga gasoline station, kasi mas legit yung kanilang pag-check ng PSI ng hangin. After nito, balik tayo opisina para magkarga. Ayoko din kasi magpakarga ng hangin ng loaded tayo kasi pwersado ang ating pito. Mas maganda na yung wala tayong load tsaka tayo magpapahangin. Guys, ito yung Isuzu Travis natin gagamitin papuntang Cabanatuan. 5:30 na umaga. 100 boxes ang kargada niyan. Halos pamantay lang siya, hindi naman siya mababa ang huli. Kahapon, pinahanginan natin ng kanyang goma, gulong. So, tingnan natin yung kanyang kargamento. Hindi naman siya punong-puno para sa 100 boxes. Yung 100 boxes niya tumitimbang ng nasa 12 kilos per box. So kung itatimes mo sa 100, so check natin ang kanyang langis. Start muna natin siya ng mga at least 2 minutes para uminit lang ng kaunti yung makina niya ng operational temperature. Guys, papainit lang natin ng kaunti tsaka din check yung kanyang langis. So guys, tama na siguro yan. Bumaba na rin ang kanyang minor. Patayin natin siya. Tsaka natin i-check yung kanyang langis. Buksan muna natin ang ilaw. Yan. Tatas lang natin to. Kasi natin itong kanyang pinakaupuan. Yan. Makikita natin to. Bubuksan natin itong pinaka bukasang to. Yan, makikita natin dyan ang dipstick. Yan, dipstick. Igutin natin to. Saka natin pupunasan yung kanyang langis. Full niya, yung may tuldok na yan. Ito naman yung isang tuldok na minimum. Ito yung maximum niya. So tama lang yung langis natin. Saktong sakto. Break na natin. Babreak lang din natin itong kanyang pinaka cover.
Pagkatapos papalit natin yung kanyang upuan. Pupupuin lang natin. Yan, ayos na. Check na natin ang langis. So guys, alis na tayo. Punta tayong Kabanatuan. Seatbelt muna tayo. At tayo muna ay mananalangin. Ano? Mamaya ulit. So guys, nandito na tayo sa Stockton. Habang nasa biyahe tayo, hindi naman tayo makakapagmatuloy ng sobra. Pag-usapan natin ng Isuzu Travis. Sa medyo matagal-tagal ko na rin namang paggamit dito. Meron siyang 2.5 na laki ng makina. Kaso soft lang siya. Kaya medyo mas mararamdaman mo yung liksi ng L300. Mas maliit din ang kanyang katawan kaysa sa Isuzu Travis. Sa laki ng katawan, mas maganda siya kasi mas malaki yung katawan niya kaysa sa M300. Mas marami kang ilalagay na laman. Yung kanyang interior, mas maganda kaysa sa L300. L300 kasi nagkaroon din ako ng L300 kaya doon ko talaga siya na-compare. Hindi sa H100 o sa Kia Cargo. Kasi yung sa L300, since nabuo ang L300, ganoon pa rin yung kanyang interior. Yung ibang design niya nananatiling ganoon. Ang Isuzu Travis, mas matitigas yung kanyang plastic, durable. Kasi ang sa L300 mas labas sa mga lata. Sidings niya pagka laging nasasandalan ng braso, yun ang uyang nasisira ang pintura. Ang Isuzu Travis hindi kasi plastic siya, durable plastic. Matigas na uri ng plastic. Hindi siya basta-basta umukupas. Mas maganda tingnan. Sa aircon niya, mas gusto ko pa rin ang aircon ito kasi malakas. Number 1 pa lang, paligpit ko na. Kung natin 80, 90, siguro kung magwa-100 man tayo sa mas maluwag na area kasi kargado tayo. Yung laki, pakiramdam ko mas malaki pa ito ng kaunti. Yung ulo, yung luwag niya sa loob ng campus, maluwag compare mo sa L300. Guys, dito na tayo sa Skyway. Medyo traffic lang kahit maaga pa. Pero dito lang naman sa may Makati. Pero baka dito lang naman sa bandang Makati. Sana yung kumutluan ko. Tagal ko na rin siyang ginagamit. Pambigol ko na siya. Nakailang luwas na. Padalawa ko na itong papuntang Kabanatuan. Matatag siya. Miski sa idle, sa long drive, mas mabilis sa takbo. Matatag siya. Hindi rin siya kasi nagbabawasan langis. Malambot ang clutch niya. Isa pa rin yan sa masasabi ko sa Isuzu Travis. Ewan ko sa ibang Isuzu Travis, pero ito napakalambot ng clutch niya. Ang kanyang ride, komportable ka. Mas malambot siya kaysa sa L300. Pero konti lang. Meron din kami sa office na NV350 na van. Mas malambot pa rin siya. Kahit walang laman, hindi matagtag. Masarap i-maneho. Bisig sa traffic, hindi ka pagod kasi malambot. Yung L300 malambot din naman, pero mas malambot to. Mas malambot ang Isuzu Travis. Guys, ito kami sa Bulacan. Dito sa may Giginto.
Giginto, Bulacan. So far, okay naman yung ating Travis. So far, so good. Travis. Tama ko si Utol. Tama ko si Tropang Rapol. Tumigil na kami saglit para kumain ng pares. Ayos din ang pares dito. Ayos din ang pares dito sa Bulacan. Giginto, Bulacan. So ngayon, we are good to go. Guys, andito na tayo sa Cabanatuan City. So, mamaya, tingnan natin ang fuel consumption pag uwi natin ng Lipa, Batangas ulit. Kung nakailang litro ng diesel ang Travis papuntang Cabanatuan. Guys, magandang gabi sa inyo. Dito na kami sa NLEX pero Pampanga area pa. Pauwi na ng Lipa, Batangas. And guys, nasa NLEX na kami. Pauwi. At pinagdadrive ko muna si Utol. Medyo pagod na. Mamaya na lang sa Lipa. So guys, dito tayo ngayon sa Travis, Katambay. Tatapusin na natin ang vlog na to. Ang fuel consumption ng Isuzu Travis Lipa hanggang Cabanatuan, Balikan, maabot siya ng 50 liters ang na-consume mula Lipa hanggang Cabanatuan, Balikan. Ang tinakbo naman niya is 500 kilometers. So, kung i-divide mo ang 500 kilometers to 50 liters, maabot siya ng mga 10 liters of diesel per kilometer. Hindi naman yun accurate talaga, pero doon nagre-range yun. 10 to mga 13 fuel consumption kilometer per liter. So guys, sana natulungan ko kayo sa yung mga magdidesisyon kung bibili ng Isuzu Travis o kaya yung mga naka-Isuzu Travis na gusto makapanood ng review about Isuzu Travis. So guys, thank you. Don't forget to subscribe, like, and share my my channel. Okay, bye bye.